na yung mga bike natin! Nandono! Tara na! Saan direksyon tayo pupunta? Hindi ko makita ang dinadaanan natin! Nakarating din tayo. At ngayon wala naman! Grabe ang biyahe natin ngayong araw! Sa susunod, alamin muna natin ang lagay na panahon. Elder Huang! Oh! Sino sila? Elder Huang! Sino ka ba? Sino ako? Nakikilala mo bang dalawang taong putik na ito? Elder Wang. Ha? Ikaw pala, Brother Shaw. Si Brother Lee ito. Paano di mo siya nakilala? Brother Lee? Oo. Anong nangyari sa'yo? Ginawa ng Diyos ang tao mula sa alabok. Tayo naman mga tao ay kaya lang gawing taong putik ang mga tao. Isang sandstorm lang at halos bumalik na kami sa orihinal naming anyo. Tingnan mo kami. Ulit kami sa putik. Di na mag-aakalang tao kami. Tara sa loob. Pumasok na kayo. Makapaghugas. Siguradong matagal kayong naglakad. Inabot kami ng ilang oras sa biyahe. Isang oras lang dapat yun eh. Kung hindi dahil sa proteksyon ng Diyos, baka di na kami nakarating dito. Ay, magpunas salamat sa kayo. Panginoon. Salamat. Tunay na proteksyon ito ng Diyos. Gusto mong makaiwas sa malalaking kalamidad, pero kwalipikado ka ba? Ang isa sa pinakamalaking glacier sa Antarctica, na tinatawag na Thwaites Glacier, ay maaaring gumuho sa mga susunod na taon. Magiging isang kalamidad sa buong mundo ang pagguho nito. Ilulubog nito ang ilang mabababang isla at magiging sanhi ng pagtaas ng antas ng dagat. At saka, ang pinakamalaking isla sa mundo ay Greenland. Oo, ito ang Greenland. Tuloy-tuloy ring natutunaw ang ice sheet nito. Kapag natunaw yun lahat, tataas ng 7 metro ang antas ng dagat sa mundo. Walang taas. Taas naman. Mahigit 100 baybaying lungsod sa buong mundo ang tiyak na lulubog. Ang malalaking lungsod sa China tulad ng Shanghai, Tianjin, Guangzhou at marami pang lungsod, gaya ng Yangtze River Delta, Pearl River Delta at iba pang mga lungsod, ay pawang lulubog din kalaunan. Napakalala nun. Hindi ba problema yun? Sabi ng mga siyentista, batay sa kasalukuyang bilis ng pagkatunaw ng ice sheet na ito, hindi na maiiwasan ng tuluyang pagkawala nito, walang makakapigil o makakapagpabago rito. Ganon yung kalala. Kung matunaw ang lahat ng Antarctic Glacier, hindi ba't mas lalala ang mga sakunang kaugnay sa tubig o ang mga baha? Sinong nakakaalam? Nakakabahala. Kung di tayo dadanas ng tagtuyot, dadanas tayo ng mga baha. Mahirap to. Oo nga. Tama sinabi niya. Ang cute ng mga polar bear. Ang lambot nilang tingnan. Oo nga. Habang mas dumarami ang natutunaw na yelo sa dagat, hindi na makapanghuli ang mga polar bear ng mga seal sa yelo. Kaya naman, nagugutom sila ng lalo pang matagal. Hula ng mga siyentista na pwedeng 2030 pa lang ay wala ng yelo sa Arctic sa panahon ng tag-araw at hindi lang yun, manganganib na ring maubos ang mga polar bear.
Ito ang hilagang silangang baybayin ng Russia. Mahigit 100,000 walrus ang nagsisiksikan sa makipot ng dalampasigan dahil wala silang mapagpahingahan na yelo. Ang ilan ay umaakyat pa nga sa mga bangin na may taas na 80 metro. Pero sa kasamaang palad, nagiging mga libingan na nila ang mga lugar na ito. Nagkasalang sangkatauhan. Naawa ko sa mga hayop. Nakakalungkot. Naawa ko sa mga hayop na walang kalaban-laban. Natutunaw ang mga glacier at yelo ng Antarctica at di rin maganda ang lagay ng yelo sa dagat ng Arctic. Lumiliit ang lawak nito at mabilis itong natutunaw. Natutunaw? Anong kinalaman nun sa atin? Kalamidad din ba ito? Huwag maliitin ang yelo sa dagat ng Arctic. Kaya nitong isalamin ng sikat at init ng araw at pigilan ang sobrang pag-init ng temperatura ng hangin. Nakokontrol nito ang temperatura ng daigdig. Kung wala ang yelo sa dagat ng Arctic, ma-absorb ng dagat ang sikat at init ng araw na magpapabilis sa global warming. At magkakaroon ng mas matinding lagay ng panahon. Ha? Ano ang matinding lagay ng panahon? Hindi mo man lang alam kung ano matinding lagay ng panahon? Mga bagay tulad ng unos, malakas na ulan, bagyo na nyebe, at matinding lamig. At mga bagyo at hailstorm. Pati mga ipo-ipo. At mga sandstorm. Tama ka. Pati na makapal na fog, matagal na tagtuyot, matitindi ang mga ito. Kung matutunaw ang lahat ng yelo sa dagat ng Arctic, ang mataas na temperatura pa lang ay hindi na makakayanan ng sangkatauhan. Malilitsyon tayo sa init. Tama siya. Hindi malabong mangyari yan. Kapag lalong lumala ang mga nangyayari. Sa tag-araw ng 2022, humampas sa Europa ang matinding heatwave. Mahigit 60,000 katao sa 35 bansa ang namatay. Matatanda, may sakit, kababaihan at mga bata ang naging biktima. Noong 2017, nakaranas ng matitinding pagbaha ang state of Texas sa Amerika dahil sa Hurricane Harvey. Nasa 1,539 mm ang naipong pag-ulan noong hurricane. Ang Harvey ay isa sa mga tropical cyclone na nagdulot ng pinakamaraming pag-ulan at ng pinakamalaking pinansyal na pagkalugi ng Amerika. Base sa pag-aaral, ang global warming ang sanhi ng pagtaas sa antas ng water vapor sa atmosfera na isa sa mga dahilan ng pagbaha sa Texas. Ang dating minsan lang sa isang siglo o milenyong pag-ulan ay nararanasan na ngayon halos bawat taon. Ang pang-isang taon na ulan ay bumabagsak sa iisang araw lang sa ilang lugar. Pang-isang taon na ulan. At ang ganitong antas ng pag-ulan ay magiging mas madalas pa sa hinaharap. Ay, lalong nagiging malaking kalamidad ito. Oo nga. Narinig ko. Hindi ba't ito ang katuparan ng malaking kapighatian na binanggit sa Mateo chapter 24 verse 21? Kung magkagayon ay magkakaroon ng malaking kapighatian na hindi pa nangyayari buhat sa simula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Ang kapighatian dito ay tumutukoy sa kalamidad. Totoo yan. Kung ganun ibig sabihin, nagsimula na ang malalaking kalamidad? Oo nga. Totoo yan. Hindi lang lokal ang mga kalamidad na dulot ng pagkatunaw ng mga polar glacier at ice sheet. Ito rin ay pandaigdigan. Nakatira tayong lahat sa iisang planeta. Bilang tao, nabubuhay at namamatay tayo kasama ang planetang ito. Kapag nahaharap sa mga kalamidad at matinding kagipitan ng planeta, hindi rin tayo ligtas. Tama siya. Ibig bang sabihin nito na talagang nagsimula na ang malalaking kalamidad? Dahil nagsimula ng malalaking kalamidad, hindi ba't malapit nang bumalik ang Panginoon? Nagbabalik na ang Panginoon. Maganda yun. Matagal na nating hinintay ang araw na ito. Oo, kailan matatapos ang malalaking kalamidad? Sana malapit na. Oo nga. Matatapos? Tama. Anong mangyayari kung matatapos nga ang mga ito? Bababa na ang Panginoon. Sakay ng mga ulap para i-rapture tayo. Oo, tama. Paano ka nakatitiyak na mararapture ka kapag natapos na ang malalaking kalamidad? Paano kung mamatay ka sa malalaking kalamidad? Hindi posible yan. Ang Panginoon ang aking kadlungan. Paano hahayaan niya akong mamatay sa mga kalamidad? Totoo yan.
Anong mga kwalifikasyon at credential ang meron kayo para ilayo kayo ng Panginoon sa pagkamatay sa mga kalamidad? Marami! 20 taon na akong nananalig. Kalifikasyon yun, di ba? Oo nga. Nagdusa ako at pinasan ko ang krus. Gumawa ako para sa Panginoon at nagbunga ng marami. Wala bang kwenta yun? Tinalikuran ko pa ang trabaho ko dahil sa pananalig. Oo nga. Huminto ako sa pagnenegosyo at isinuko ang kinabukasan ko. Tama. Ako, nakulong pa nga. Oo nga, patotoo yan. Malaking patotoo ito. Nagdarasal ako ng 6 o 7 oras araw-araw. Madalas 2 o 3 oras lang ang tulog ko. At hindi man lang ako nangangahas na maghubad. Wala bang kwenta yun? Oo nga. Madalas din akong mag-ayuno. Nag-aayuno ako ng 1 linggo, 10 araw. Oo, sige na. Alam Ano ko. yung pinaglingkod natin Nagdusa sa kayo at Panginoon? nagbayad ng malaking halaga para sa inyong pananalig. Pero anong pinatutunayan ng mga bagay na ito? Pinutunayan itong may pananalig kami sa Tama Panginoon. yun. Pinatutunayan ba ng mga to na sumusunod kayo sa daan ng Diyos? Oo naman. Ganun na nga. Pinatutunayan ba ng mga to na wala na kayong makasalanang kalikasan? Hindi ba ninyo alam kung ano ang sitwasyon ninyo ngayon? Anong sitwasyon? Anong sitwasyon? Hindi ba't nagkakasala kayo sa araw, nagkukumpisal sa gabi, araw-araw? Hindi nyo maramdaman ang gawain ng banal na espiritu o maging ang presensya ng Panginoon. At ang mga pagtitipon ninyo'y walang sigla at nakakabagot. Walang masabi ang mga pastor at elder nyo. Nangangaral lang sila ng ilang gasgas na kasabihan. Ang mga lugar ninyo sa pagtitipon ay naging mga lugar pa nga para sa paghahanap ng trabaho, pagbubuo ng mga koneksyon, pakikipagkasundo para sa kasalat, pati na rin sa pagnenegosyo. Masyadong tamad ang mga tao na magbasa ng Biblia. Wala silang masabi sa dasal. Anong ipinagkaiba nito sa pugad ng mga tulisan na binanggit ng Panginoong Hesus? Sobra-sobra naman yung Masyado naman siya. Nakikipagkompetensya ang mga pastor at elder para sa katayuan at nagpapakana sa isa't isa. At konti lang sa kanila ang may malasakit sa mga nananalig. Ang iniisip lang nila ay kumita ng pera, magkamal ng yaman. Lagi silang nagpapadonate at nagsesermon tungkol sa mga handog. Mas malinaw pa sa inyo ang mga katunayang to kaysa sa akin. Tingin ninyo, hindi ba umiiral ang mga bagay na to kung hindi ninyo pag-uusapan? Kaya niyong linlangin ang mga tao, pero kaya ba ninyong linlangin ang Diyos? Di kayo sumusunod sa daan ng Panginoon, pero sabi ninyo na nananalig kayo at hinihiling ninyo sa Kanyang iligtas kayo sa mga kalamidad. Hindi ba't kahiya-hiya yun? Hindi ba't lubos na pangahas yun? Magiging matapat ako sa inyo. Kung wala kayong presensya ng Diyos at gawain ng banal na espiritu, kayo'y mga hindi mananampalataya, kayo ang mga itinatakwil ng Diyos. Kung hindi kayo pinoprotektahan ng Diyos, makakaligtas ba kayo sa pag-asa sa inyong sarili? Gusto ninyo makatakas sa malalaking kalamidad at hindi mamatay sa mga ito? Isa yang pantasya, pangangarap ng gising yan. Paano mo nasasabi yan? Magkakapatid tayong lahat. Nasaan ang iyong mapagmahal na puso? Mismo. Huwag mo siyang sisihin dahil doon. Tama lahat ang mga sinabi niya. Isa akong elder kaya alam ko. Nababalisa ako tuwing may pagtitipon. Wala akong maipangaral. Napakaraming taon na ang lumipas at pawang mga lumang gasgas na kasabihan lang ang naipangaral ko. Matagal nang huminto sa paggawa ang banal na espiritu. Kayong lahat, wala na magsasalita. Magpapalabas ako ng ilang pagbigkas para sa inyong lahat. Sabi ng makapangyarihang Diyos, "Ngayon nilalabanan ninyo ako, at ngayon ang aking mga salita ay tulad lamang niyaong mga sinabi ni Jehovah sa mga lalaking anak at mga lalaking apo ng Israel. Ngunit may katigasan ng kalooban sa kaibuturan ng inyong puso, at iniipon ninyo ang aking puot, nagdudulot ng higit pang pagdurusa sa inyong laman, higit pang paghatol sa inyong mga kasalanan, at higit pang puot sa inyong di pagkamakatuwiran. Sino ang maliligtas sa aking araw ng puot, kung ganito ang turing ninyo sa akin sa ngayon?
Kaninong di pagkamakatuwiran ang kayang makatakas sa aking mga mata ng pagkastigo? Kaninong mga katampalasanan ang makakaiwas sa mga kamay ko, ang makapangyarihan sa lahat? Kaninong paglaban ang makakatakas sa paghatol ko, ang makapangyarihan sa lahat? Ako, si Jehovah, ay nagsasalita sa inyo, mga inapo ng pamilyang hentil, at ang mga salitang binibigkas ko sa inyo ay lampas sa lahat ng pagbigkas sa kapanahunan ng kautusan at sa kapanahunan ng biyaya, ngunit mas matigas pa ang kalooban ninyo kaysa sa lahat ng tao sa Ehipto. Hindi ba ninyo iniipon ang aking puot habang ako ay mapayapang gumagawa ng aking gawain? Paano kayo makakatakas ng walang pinsala mula sa araw ko, ang makapangyarihan sa lahat? Ay, saan galing ang mga salitang ito? Sino ang Galing ba nagsalita sa ng mga aklat ni to? Isaías sa mga Hindi. ito? Baka galing sa aklat ni Daniel ang mga to. Hindi ba ninyo alam na kayo ay nakita na ng mga mata ko si Jehovah nang ninakaw ninyo ang aking mga alay at pinagnasaan ang kung anong mayroon ako? Hindi ba ninyo alam na noong ninakaw ninyo ang aking mga alay, ginawa ninyo ito sa harapan ng altar kung saan ang mga alay ay inihahandog? Paano napapaniwalaan ninyo ang inyong sarili na ganito katuso at nililinlang ako sa ganitong paraan? Paanong maaalis ang aking nagngangalit na puot sa inyong mga karumal-dumal na kasalanan? Paanong mapapalampas ng aking ngit-ngit ang inyong masasamang gawain? Ang kasamaan na inyong ginagawa ngayon ay hindi nagbibigay ng daang palabas para sa inyo. Bagkus, ito ay nag-iipon ng pagkastigo para sa inyong kinabukasan. Pinupukaw nito ang pagkastigo ko, ang makapangyarihan sa lahat patungo sa inyo. Paanong makatatakas ang inyong masasamang gawain at masasamang salita mula sa aking pagkastigo? Paanong makararating ang inyong mga panalangin sa aking mga tainga? Paanong magbubukas ako ng labasan para sa inyong di pagkamakatuwiran? Paanong mabibitiwan ko ang inyong masasamang gawain sa paghimagsik laban sa akin? Paanong hindi ko puputulin ang inyong mga dilang makamandag kagaya ng sa ahas? Hindi kayo tumatawag sa akin para sa kapakanan ng inyong pagkamakatuwiran. Bagkus, iniipon ninyo ang aking puot dahil sa inyong di pagkamakatuwiran. Paanong mapapatawad ko kayo? Sa mga mata ko ang makapangyarihan sa lahat, ang inyong mga salita at kilos ay marungis. Ang mga mata ko, ang makapangyarihan sa lahat, ay nakakakita sa inyong di pagkamakatuwiran bilang walang tigil na pagkastigo. Paanong maaalis ang aking matuwid na pagkastigo at paghatol sa inyo? Sumapit ang puot ng Diyos sa atin. O Diyos, ang aking buhay ay inilalaan para sa pagtatamasa ng mga banal. Paano kita mahahayaang paglaruan ang aking buhay ayon sa iyong kagustuhan at gamitin ito bilang isang kasangkapan sa alitan ninyo? Paano kayo nagiging napakawalang puso at kulang na kulang sa daan ng kabutihan sa kung paano kayo nakikitungo sa akin? Hindi ba ninyo alam na naitala ko na ang inyong masasamang gawain sa mga salitang ito ng buhay? Paano ninyo matatakasan ang araw ng puot kapag kinastigo ko ang Ehipto? Paano ko kayo mahahayaang labanan at maghimagsik laban sa akin sa ganitong paraan ng paulit-ulit? Sinasabi ko sa inyo ng malinaw, pagdating ng araw,
ang inyong pagkastigo ay magiging higit na di matitiis kaysa roon sa Ehipto. Paano ninyo matatakasan ang aking araw ng puot? O Panginoon, naway patawarin mo po kami. O Panginoon, o Panginoon, patawarin mo po ang aming mga kasalanan. O Panginoon. Pinagmukha ko talagang hangal ang sarili ko ngayong araw. Sabihin mo na. Sabihin mo. Kasi nung nananalig ako sa Panginoong Hesus, isa akong leader, nanggagamot at nagpapalayas ng mga demonyo. Gumagawa ng dakilang gawain ng banal na espiritu. Kaya ko yun ng isang subo lang. Tunay na may kaloob siya. Kasama nga niya ang Panginoon. Sinimulan ng Diyos ang bagong gawain niya. At itinigil yun ng banal na espiritu. Hindi na ako ngayon makapagpalayas. Hindi mo kasalanan yun. Di na gumawa ang banal na espiritu. Oo nga. Matapos kong tanggapin ang yugtong to, hiniling sa aking mag-ebanghelyo. Muling gumawa ng gawain ng banal na espiritu. Nagkakamit ako ng mga tao. Ang galing niya, di ba? Kita ko. Natural na sa akin to. Ewan ko kung bakit. Tunay kang may talento. Palagi kang may kakayahan. Totoo yan. Noong leader ako ng isang production brigade, pinamunuan ko ang lahat ng bagay sa nahayong yun. Walang mangyayaring kasal o libing kung wala ko. Nire-respeto ako ng lahat. Kalaunan, nanalig ako sa Panginoon at iniwan ang papel na yon. Hulaan yung nangyari. Ano? Inakala nilang lahat na sayang to. Bakit magandang manalig sa Panginoon? Oo nga. Oo, hindi to sayang. Ang pananalig sa Panginoon ay magdadala sa inyo sa kaharian ng langit. Magagawa ba yun ng leader? Tiyak na hindi. Magtatamasa kayo ng pagpapala sa kaharian ng langit. Nagdudulot ng mga pagpapala ang pananalig sa Diyos. Sa hinaharap, tayo ang magiging mga matagumpay na batang lalaki. Maliit na papel lang ang pagiging leader. Nandito na ang lahat. Nandito na si Sister Liu. Brother Lee. Malamig ba sa labas? Oo, ginaw ngayon. Dito magpainit ka. Sige. Oh, Brother Lee. Marami kang mga baguhan kamakailan lang Totoo yan. Gumagawa ng dakilang gawain ng banal na espiritu. Nagmadali ang lahat na sumapi sa iglesia. Kumusta naman ang gawain ng pagdidilig? Nasubaybayan mo ba? Malinaw bang naibahagi sa kanilang tungkol sa pangitain? Tiyak ba silang ito ang tunay na daan? Inom ka muna. Salamat. Kung makakarinig sila ng negatibong propaganda o guguluhin ng mga pastor, aatras kaya sila? Pagdidilig. Lagi ko silang dinidiligan, hindi ako tumigil. Di ba't pinagbahagi na lang natin ang 3 yugto ng gawain ng Diyos? Sinabi ko na sa kanila yon. Nasa kanila ng libro. Paano di sila makakasiguro? Relax ka lang ha. Malinaw sa akin kung anong ibabahagi para diligan ng mga baguhan. Kaya huwag kang mag-alala. Ang mga baguhan sa ebanghelyo ay parang mga sanggol lang. Hindi pwedeng maging pabaya. Isang kuro-kuro, isang walang batayang chismis, kahit isang salita mula sa pastor ay pwedeng magdulot sa kanila ng pagdudud at pagkatisod. Di ka pwedeng magbabasta-basta. Dapat mo silang tratuhin parang mga sanggol. Hindi ka pwedeng maging pabaya. Mas lalo pang tumitindi ang panguusig ng malaking pulang dragon. Kung ang ilan sa kanila ay natatakot at di mo sila agarang dinidiligan, maaaring umatras sila. Kaya nasuri mo ba ang lahat ng bagay na to? Napakaraming taon na ako nangangaral. Maraming beses na akong nakakita ng ganito. Hindi ko masabing 8 o 10 probinsya na ang napuntahan ko. Pero nasa 3 o 4 na rin. Hindi ko mabilang kung ilang bayan at baryo na ang napuntahan ko. Lalo na kung ilang tao ang nakamit ko. Kung di 10,000, dito bababa sa 3 hanggang 5,000. 3 hanggang 5,000. Napakarami yun. Dami naman. Ipinapaliwanag sa mga pagsasaayos ng gawain ang mga punto para sa pangangaral habang nag-eebanghelyo at paano subaybayan ang mga baguhan. Kaya ko tong bigkasin ng nakapikit. Talagang pinagsikapan niya to. Sister Liu, baka hindi mo pa ito alam. Pero mahigit 20 taon na akong nananalig.
Mas marami akong nakatagpo habang nangangaral kaysa sa mga nakilala mo. Nang magsimula akong mangaral ng ebanghelyo, hindi mo pa ito natanggap, di ba? Hindi mo kailangan mag-alala kung paano ko sila dinidiligan, ha? Sa amin si Brother Lee ang nakapagkamit ng pinakamaraming tao habang nangangaral. May kaloob siya, mabilis mag-isip. Gusto ng mga baguhang marinig siyang magsalita. Oo. Saan man siya mangaral, tinatanggap siya. Oo nga. Lagi siyang nakakapagkamit ng ilang tao. Oo, Gumagawa sa ganun kanyang banal na espiritu. Tama. Ganun nga. Sa iglesia, pwede kang magbigay ng tagubilin. Pero hindi ka nakakaunawa ng tunay na pangangaral ng ebanghelyo. Hindi ito madali. May iba't ibang mahirap pakisamahang tao. Bukod pa sa mga panganib, kailangan mong harapin ang iba't ibang uri ng palaisipan at kuro-kuro. Kung hindi mo malutas sa mga to, ikaw ba'y makakapagkamit ng mga tao? Mahirap yun. Oo nga. Nitong mga nakaraang taon, nilulutas ko ang iba't ibang uri ng palaisipan at kuro-kuro. Pagdating sa mga tao sa relihiyon, kailangan mo maging magaling sa panghihikayat, ha? Brother Lee, masamang balita. Anong problema? Mukha kang balisa. Huminahon Dahil ka. sa chismis, umatras ang isa o higit pang dosena ng baguhan sa Liu Village. Ha? Umatras sila? Ginugulong ng pastor nila ang iba pa. Kailangan mo makaisip ng solusyon. Hindi ba't ayos naman sila noon? Puntahan mo agad at tingnan. Paano nangyari to? Paano nangyari to? Hindi kaya nagkamali ka, ha? Tara, tingnan natin. Dali, tingnan niyo. Sigurado silang ito ang tunay na daan. Nagdasal na sila sa makapangyarihang Diyos. Alam nilang dito to ang mga chismis at negatibong propaganda. Nagbahagi ako tungkol sa mga pangitain. Paano umatras sila ng ganun-ganun lang? Hindi maaari. Baka may ibang nangyayari. Ang sabi mo, sigurado sila na hindi sila aatras. Nagyayabang ka kanina lang. Alam mo, tingin ko, masyado kang mayabang. Hinding-hindi ko makakalimutan ang pambubugbog na yon sa buong buhay ko. Brother Hu, di ba't nilinaw ng pagbabahagi na natin noon ng mga bagay-bagay? Sigurado kayo kung bakit naging tao ang Diyos, tama? Oo nga. Bakit kayo nagsimulang magduda? Ano nga bang dahilan? Oo nga, sabihin mo sa amin at pwede tayong magbahaginan. Sabihin mo sa amin. Oo, tama ang sinabi niyo noon. Pero tama rin ang pastor namin. Tama. Brother Hu, napakahusay ng kakayahan mo. Di pwedeng huminto ka sa pananalig dahil sa pagdududa. Oo nga. Di mo pwedeng ituring na laro ang malaking usaping ito ng pananalig. Kung meron kang di nauunawaan, maupo tayo at pagbahagi na ng tungkol dito. Oo nga, magbahaginan tayo. Mas lumilinaw ang katotohanan habang mas tinatalakay mo ito. Tama ba? Halika na, maupo tayo. Maupo tayo at mag-usap. Oo nga, Brother Hu. Ang mga parteng di mo nauunawaan o may pagdududa ka, lulutasin natin ang mga to. Halika, magbahaginan tayo. Oo nga. Halika, Upo upo ka na. Maupo ka na. Upo ka. Ang plano ng pamamahala ng Diyos ang pinakamalaking misteryo sa lahat. Walang makakaunawa rito ng isang gabi lang. Oo nga. Ayos lang kung di mo nauunawaan. Basahin mo lang ang salita ng Diyos. Pinaliwanag ang lahat ng ito ron. Tama, Brother Hu. Maniwala kang ang tagapagpahayag ng mga katotohanan ito'y di pwedeng ordinaryong tao lang. Tama. Hindi to kayang ipahayag ng tao. Basahin mo itong mga salita ng Diyos at tingnan mo kung ito ang katotohanan o hindi. Babasahin ko. Okay, sige. Sige. Eto. Ganito ang pamamahala ng Diyos. Ang ipasa ang sangkatauhan kay Satanas. Isang sangkatauhang hindi nakakaalam kung ano ang Diyos, kung ano ang lumikha, kung paano sambahin ang Diyos o kung bakit kailangang magpasakop sa Diyos at tulutan si Satanas na gawing tiwali ang tao. Sa paisa-isang hakbang, sa kababawiin ng Diyos ang tao mula sa mga kamay ni Satanas. Hanggang sa lubos na sambahin ng tao ang Diyos at tanggihan si Satanas. Ito ang pamamahala ng Diyos. Diaconolio. Diaconolio.
Ba't nandito kayo? Siya yun! Ninakaw niya ang mabubuting tupa natin! Brother! Isa sino? Sabi ng Panginoon Jesus na mahalin ang isa't isa. Kahit mga kaaway natin. Nalinis ka na rin! Tayo ng ibang tao. Patayin siya sa bugbog! Nananampalataya rin kayo! Paano ganito ang pagtrato nyo? Ninakaw mo ang tupa namin! Sa tingin mo ikaw ang tama? Tignan niyo yan! Baka mananampalataya tayo sa pagiging yan! Tama na pakiusap! Tama na! Mga mananampalataya ka mga isa doon! Mananampalataya tayong lahat sa Panginoon! Tama na! Mananampalataya tayong lahat sa Panginoon! Tama na! Pag-usapan natin! Pag-usapan? Huwag mong isiping aalis ka ng buhay sa lugar na to ngayon! Paligid kami! Mananampalataya tayong lahat sa Panginoon! Tama na! Pagkatao niyo! Tama na yan! Pagkatao niyo! Tama na! Mapapatay niyo sa akin! Nakawin ang tupa namin! Nakawin ang tupa namin! Buhay pa ang matandang to! Papatayin kita! Papatayin kita! Huwag mong isiping aalis ka ng buhay sa lugar na to ngayon! Pero mahigit 20 taon na akong nananalig. Mas marami akong nakatagpo habang nangangaral kaysa sa mga nakilala mo. Nang magsimula akong mangaral ng Ebanghelyo, hindi mo pa ito natanggap, di ba? Oh, makapangyarihang Diyos. Masyado akong mapaghimagsik. Oh Diyos, hiyang-hiya akong humarap sa iyo. Hindi ako karapat-dapat mabuhay. Pero ayaw kong mamatay
Hindi ko pa nakikita ang pagtatapos ng iyong dakilang gawain. Gusto kong makapasok sa kaharian ng buhay. Pakiusap, patawarin mo ang mga pagsalamsang ko. At bigyan mo po ako ng isa pang pagkakataon. Diyos! Oh Diyos, nasa mga kamay mo ang buhay at kamatayan ko. Nais kong magpasakop sa mga pamamatnugot mo. Brother Lee! Brother Lee! Anong nangyari sa'yo? Gumising ka, gising! Brother Lee! Brother Lee! Kahit kailan, hindi ko dapat kalimutang basahin ang mga salita ng Diyos. Ang pinakamabuti ay maglaan kayo ng higit na pagsisikap sa katotohanan ng pagkilala sa sarili. Bakit hindi natutuwa ang Diyos sa inyo? Bakit kasuklam-suklam para sa Kanya ang inyong disposisyon? Bakit pinupukaw ng inyong pananalita ang Kanyang pagkamuhi? Kapag nagpamalas kayo ng konting katapatan, pinupuri niyo ang sarili niyo. Pag nag-aambag kayo ng maliit, kumikiit kayo ng gantimpala. Minamaliit niyo ang iba pag nakapagpakita kayo ng konting pagpapasakop at nagiging mapanghama kayo sa Diyos sa pagsasakatuparan sa munting gampanin. Oh Diyos! Wala akong puwang para sa iyo sa puso ko. Masyado akong mayabang. Dapat akong sampain, kastiguhin at hatulan. Huwag kang gumalaw. Patuloy tayong magbasa. Sa pagtanggap sa Diyos, humihingi kayo ng pera, mga material na bagay at mga papuri. Masakit sa inyong magbigay ng 1 o 2 barya. Kapag nagbigay kayo ng 10, humihingi kayo ng mga pagpapala at espesyal na pagtrato. Ang uri ng pagkataong mayroon kayo ay talagang nakakainsultong sabihin o pakinggan. Mayroon bang anumang kapuri-puri sa inyong mga salita at kilos? Yaong mga gumagawa ng kanilang tungkulin at yaong mga hindi, yaong mga namumuno at yaong mga sumusunod, yaong mga tumatanggap sa Diyos at yaong mga hindi, yaong mga nagbibigay ng donasyon at yaong mga hindi, yaong mga nangangaral at yaong mga tumatanggap sa salita at iba pa. Lahat sila'y pinupuri ang sarili. Hindi ba ito nakakatawa sa inyo? Lubos na nababatid na naniniwala kayo sa Diyos, magkagayon man ay hindi kayo nagiging kaayon sa Diyos. Lubos na nababatid na hindi kayo karapat-dapat, patuloy pa rin kayong nagyayabang. Hindi ba ninyo nadarama na lumala na ang inyong katwiran, kaya wala na kayong kontrol sa sarili? Sa ganitong katwiran, paanong angkop kayo na makiugnayan sa Diyos? Masyado akong mayabang.
Hindi ako karapat-dapat na iligtas ng Diyos. Hindi ba kayo nag-aalala para sa inyong sarili sa oras na ito? Lumala na ang inyong disposisyon hanggang sa hindi na ninyo makayang maging kaayon ng Diyos. Dahil dito, hindi ba nakakatawa ang pananalig nyo? Hindi ba kahibangan ang pananalig nyo? Paano mo haharapin ang iyong kinabukasan? Paano mo pipiliin ang landas na tinatahak mo? Napakalaki ng utang ko sa Diyos. Tulungan mo ako. Sige, dahan-dahan lang. Sige. Sige, sumandal ka. Ako ay isang makasalanan. Hindi ako karapat-dapat na iligtas ng Diyos. Maraming taon akong tinustusan ng Diyos ng buhay at binigo ko siya. Nararapat lang na kastiguhin at patulan ako ng Diyos. Brother Lee, itutuloy ba natin ang pagbasa? Tinanggihan ko ang mga salita ng Diyos, kaya nararapat akong lipulin. Hindi ako karapat-dapat mabuhay. Dapat akong mamatay. Basahin mo. Magpatuloy ka. Ang kalikasan ninyo'y ganito na kung walang pagkastigo at pagsumpa, aayaw kayong yumuko. Aayaw na sumuko. Kung hindi ninyo nakikita ang mga katunayan, walang magiging epekto. Amen. Masyadong aba at walang halaga ang inyong karakter. Oh Diyos, totoo ito. Tama ang Diyos. Kung wala ang pagkastigo at paghatol, magiging mahirap na malupig kayo. At mahirap mapagtagumpayan ang kawalan ninyo ng katuwiran at pagsuway. Amen. Ang inyong dating kalikasan ay nakaugat ng napakalalim. Kung inilagay kayo sa trono, hindi ninyo malalaman ang inyong lugar sa San Sinukob. Wala kayong ideya kung saan kayo patungo. Ni hindi ninyo alam kung saan kayo nagmula. Kaya paano ninyo makikilala ang lumikha? Tama. Kung wala ang napapanahong pagkastigo at mga pagsumpa sa ngayon, matagal na sanang dumating ang inyong huling araw. Huwag nang banggitin pa ang inyong kapalaran. Hindi ba mas nalalapit iyon sa panganib? Amen. Amen. Kung wala ang napapanahong pagkastigo at paghatol na ito, sino ang nakakaalam kung gaano katindi kayong yayabang? Kung gaano kayo magiging kabuktot? Nadala na kayo ng pagkastigo at paghatol na ito sa kasalukuyan at naingatan ang inyong pag-iral. Kung pinag-aaral pa rin kayo ng parehong pamamaraan ng inyong ama, sino ang nakakaalam kung anong mundo ang inyong papasukin? Opo, Diyos. Totoo ang sinasabi ng Diyos. Wala talaga kayong abilidad na kontrolin at pagnilayan ang inyong sarili. Para sa mga taong kagaya ninyo, kung susunod at magpapasakop kayo ng hindi nagsasanhi ng panggugulo, makakamta ng aking mga layon. Hindi ba dapat mas paghusayan ninyo ang pagtanggap ng pagkastigo at paghatol sa ngayon? Ano pang pagpipilian ang mayroon kayo? Handa akong makastigo at mahatulan mo. Kahit sumpain mo ako, hindi ako magre-reklamo. O Diyos, sa napakaraming taon, naglingkod ako sa iyo ng may mayabang na disposisyon.
Hindi ko kailanman isinupuso ang mga salita mo. Opo. Wala akong puwang para sa'yo sa puso ko. O isang may takot sa Diyos na puso. Isa akong makasalanan. Ako'y pinakamasamang makasalanan. Hindi ako karapat-dapat na iligtas ng Diyos o marinig ang mga salita ng Diyos. Hindi ko natugunan ang mga ekspektasyon ng Diyos. Oh Diyos, hindi ako karapat-dapat. Talagang hindi ako karapat-dapat. Oh Diyos, hindi ako umaasang kaawaan mo ako o patawarin mo ako. Handa akong magsisi at magbago. Amen. Hinihiling ko lang na manatili at sumama sa akin ang paghatol mo. Na madalas mo akong ituwid at disiplinahin. At bigyang kakayahan akong magpasakop sa iyo at sa mga salita mo. At hindi na maghimagsik sa iyo. Amen. Oh Diyos. Pinlano namin ang lahat, pero hindi kami natuloy. Kumukulimlim na. Hindi naman siguro uulan, di ba? Hindi sobrang maaraw kanina lang. Napakalakas ng ulan! Magmanuli tayo, humanap ng masisilungan! Tingnan niyo ang paligid. Nasa liblib na lugar tayo at walang tao sa paligid. Walang lumang bahay dito. Saan tayo pwedeng sumilong? Baka hindi na tayo umabot para mangaral ngayon. Maghintay tayo. Baka tumigil na rin ang ulan. Di tumatagal ang malalakas na ulan. Kapag tumigil na to, magpatuloy na tayo. Ay, sinabi sa forecast na hindi uulan ngayon. Sa tingin mo, makakarating tayo? Ilang araw nang hindi umuulan. Makakadaan tayo sa kalsada. Grabe, ilang araw rin nag-uulan. Buti nga hindi kayo binaha.
Madali ba makarating dito? Di naman ganun mahirap humupa ng tubig. Hindi ba dumalo kanina magaganda ang sermon nila? Sobrang dami ng nilalaman. Hindi nila mababasa lahat to. Mga brother, ipagpatuloy niyo ang pagbabahaginan. Sige ba? Ang pagparito ng Panginoon, bago ang mga kalamidad ay mahalaga. Labis itong makabuluhan. Napakahalaga? Labis na makabuluhan? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Oo, idetalye mo pa. Talakayin natin ang paggawa at pagsasalita ng Diyos bago ang mga kalamidad. Bago nagsimula ang mga kalamidad, naging tao ang Diyos at sinimulan niya ang gawain ng kapanahunan ng kaharian. Dahil sa panahong ito, normal ang kaayusan at mga nakagawian ng buhay ng tao. Habang hindi napapakialaman ng mga tao, nagpakita sa kanila ang Diyos, gumawa at nagsalita. Maaaring maganap sa kanila ang kanyang gawain ng sistematiko at naaayon sa kanyang plano. At sa tulong ng gawain ng Diyos at ng pagdidilig at patnubay ng mga pagbigkas niya, tinanggap nila ang bago niyang gawain. Pinaniwalaan nilang ang makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoong Hesus at naglatag sila ng pundasyon. Pagkatapos nito, itinatag ang iglesia ng Diyos sa lupa. Bumaba sa lupa at nabuo ang kaharian ng Diyos. Ganun pala bumaba ang kaharian ng Diyos. Ilang tao ang nasa iglesia nung una? Hoy, huwag ka maingay. Makinig ka lang. Hindi nagtagal, pinalawak pa ng Diyos ang kanyang gawain dito sa lupa. Kasabay nito, tahimik na bumagsak ang malalaking kalamidad. Pinipilit ang taong hanapin ang tunay na daan. Sa pagbagsak ng malalaking kalamidad, isa-isang bumalik sa sambahayan ng Diyos ang mga tupa at mga hinirang niya. Ang paggawa't magsasalita ng Diyos at ang pagpapalaganap ng gawain niya ay sabay na umusad. Patuloy siyang gumagawa at nagsasalita sa panahon ng malalaking kalamidad, ginagabayan ng mga hinirang niya. At lumaganap din ang gawain niya sa lahat ng bansa at lugar na parang wildfire. Galing naman. Talaga ba? Kamangha-mangha. Habang dumarami ang mga hinirang ng Diyos na tumatanggap ng kanyang gawain at mga salita, nakikipagtulungan sila sa gawain niya sa lahat ng aspekto at ginagampanan nila ang tungkulin. Kung tinatanggap namin ang makapangyarihang Diyos, ganun din ba sa panahon ng mga kalamidad? Oo, syempre. Makakagampan din ba kami ng mga tungkulin? Kung gayon, hindi na ako makapaghintay na makagampan. Oo nga. Kung gumampan ka, miyembro ka na ba ng sambahayan ng Diyos? Oo. Malaki ang kahalagahan ng paggampan ng tungkulin. Kung gagampan ka nga ng tungkulin, labis kang pagpapalain at marami ang pakinabang. Ano mga pakinabang? Sabihin mo sa amin. Habang ginagawa ang mga tungkulin nila, ang hinirang ng mga tao ng Diyos ay nakakatanggap ng patnubay at panustos at pagkastigo at paghatol ng salita ng Diyos. Nalilinis ang mga tiwali nilang disposisyon at nararanasan nila ang paglago ng buhay. Kamangha-mangha. Mula sa pagiging hangal, mangmang, manhid at mapurol ang isip, nagiging sariwa, masigla at puno sila ng lakas. Mula sa pagiging mapaghimagsik at sobrang mapagmataas, nagpapasakop sila sa Diyos at nagkakaroon sila ng may takot sa Diyos na puso. Mula sa pagiging ambisyoso at pakikipagtawaran sa Diyos, nagiging tapat sila sa tungkulin, walang pakialam sa kinabukasan o hantungan. Handa pa ngang mamatay para sa Diyos. Nakakabilib naman sila. Ng Diyos. Mula sa pagiging walang alam tungkol sa Diyos at pagiging puno ng imahinasyon at kuro-kuro, nagkakaroon na sila ng kaalaman sa disposisyon at diwa ng Diyos. Nararamdaman nila ang pagiging kagilaw-gilaw at kaibig-ibig ng Diyos at kusang loob na nagpapasakop sa kataas-taas ang kapangyarihan niya. Amen. Ang mga ito at marami pang bagay ang nakakamit ng mga tao habang ginagawa ang mga tungkulin nila. Ang mga ito ay mga resultang natatamo ng mga tumatanggap sa gawain at mga salita ng makapangyarihang Diyos. Salamat sa Panginoon. Ang paggampan ng tungkulin ay makabuluhan. Oo nga, kamangha-mangha. Kahit ilang ulit pa nating basahin ang Biblia, gaano man tayo nagdusa o nagbayad ng halaga, hindi natin makukuha ang mga resultang ito sa kapanahunan ng biyaya. Alam ko ito mula sa personal na karanasan. Amen. Ang lahat ng pakinabang na ito ay nakakamit ng pagkakatawang taong ito ng Diyos na personal na gumagawa at nagsasalita. Salamat sa Panginoon. Brother,
Habang nakikinig ako sa'yo, nako, naiinggit ako. Kung mas maaga ko siyang tinanggap, makakamit ko rin kaya mga yan. Oo. Mas marami ako naririnig. Mas nababalis at nananabik ako. Oo nga, tama nga. Mga mananagumpay kayo at kami ay walang-wala pa rin. Makakahabol pa ba kami? Makakahabol pa ba kami? Ay, huwag kayong mag-alala. Patuloy pa rin ang mga kalamidad. Hindi pa natapos sa mga to. Ang Diyos, gumagawa pa rin. Hindi pa nagsara ang mga pintuan ng biyaya. May pag-asa pa tayo. Huwag mag-alala. Ang dami talaga natin. Eto, mga brother, uminom kayo ng sige. Nasasabik na ulit ako makarinig ng salita ng Diyos. Simula nang umpisahan ng Diyos ang paggawa't pagsasalita noong 1991, palagi nang kasama ng mga sumusunod sa Diyos ang mga salita ng Diyos. Patuloy na gumagabay sa kanila ang mga salita niya. At ang kanilang paglago, mga pagbabago at mga pakinabang ay resulta ng pagtustos at paggabay ng mga salita niya. Amen. Kung hindi naging tao ang Diyos para personal na gumawa at magsalita, hindi natin makukuha ang mga pakinabang. Maraming salita ng Panginoong Hesus ang nakatala sa 4 na ebanghelyo ng Biblia. Nakakabuti sa atin ang pagbabasa. Tama si Sister Meng. Sapat na bang basahin ang kanyang mga salita? Tama. Yan ay, dahil hindi pa ninyo narinig ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Kung narinig na ninyo ang mga salita niya, hindi nyo sasabihin yan. Talaga ba? Salita na makapangyarihang Sabihin niya doon. Dahil ginawa lang ng Diyos ang gawain ng pagtubos sa nakaraang kapanahunan, napakalimitado ng mga salitang sinabi ng Panginoong Hesus noon. Totoo. Ang mga ito ay isang patak lamang sa timba kumpara sa mga salita ng makapangyarihang Diyos ngayon. Ganun kalaki ang pagkakaiba? Napakasagana ng nilalaman ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Lampas pa ito sa maiisip ng tao. Kabilang sa mga una niyang salita ay ang mga salita ng panghihikayat, paalala at babala para sa tao. Elder, sige. Pati na ang pagbibigay ginhawa, pagpapala at pangako at mga salitang naglalantad sa tao. Naglalantad? Ang nilalaman ng paglalantad sa tao ay mas lalo pang sagana. Sinasaklaw nito ang mga kuro-kurong panrelihiyon, mga tiwaling disposisyon, mga karumihan ng tao, mga ambisyon, pagnanais kung paano sila nananalig, at ang mga mali nilang intensyon sa paggawa. Hindi ko pa narinig ang alinman dito. Habang inilantad ng Diyos ang problema ng tao, nagpahayag din siya ng mga salita para kastiguhin, hatulan at sumpain ang sangkatauhan. Oo. Siyempre, mas marami sa nilalaman ng mga salita niya ang nagsasabi ng mga katotohanang prinsipyo na dapat sundin kapag nahaharap sa iba't ibang tao, pangyayari at bagay. Mga katotohanang prinsipyo? Oo nga. Mga bagay tulad ng kung paano wastong lumugar bilang tao, paano to pa rin ang tungkulin ng isang nilikha, anong saloobin ang tataglayin tungkol sa lumikha o tungkol sa kinabukasan at hantungan mo. At paano makipagtulungan ng maayos sa iba, paano maunawaan at lutasin ang mga mali mong intensyon at kalagayan? Paano lutasin ang pagkamapaghimagsik ng tao, maunawaan ang tiwaling disposisyon? Ilang uri nito ang mayroon? Paano kilatisin ang diwa ng isang tao? Grabe, ang dami nun. Hindi ko may sulat ang lahat ng ito. Napakarami. Hindi na kailangan. Nasa aklat ang mga ito. At saka kung paano tratuhin ang mga kapaligirang inilalatag ng Diyos, pati ang mga hinihingi ng Diyos. Paano tanggapin ang pagsisiyasat niya? Paano kilatisin ng tao, pangyayari, bagay, mga antikristo at huwad na lider? Kailanman hindi ko pa Kung paano maunawaan ang lason ng malaking pulang dragon? Lason ng malaking Paano pulang maunawaan ang dragon? mga satanikong filosofiya? Paano maunawaan ang kaalaman, agham at politika? Sinasaklaw din ito yan. Ipinapaliwanag din ito lahat. At paano kilatisin ang mga positibo at negatibong bagay? Paano tratuhin ang tradisyonal na kultura? Paano ang tradisyonal na kultura? Masama ba ito? Saka mga prinsipyo kung paano tratuhin ng tao, kung paano tratuhin ang mga damdamin at ang pamilya ng isang tao, ang pag-aasawa at sariling mga anak. Napakarami nun. Marami pa. Marami pa. Marami pa. Mga prinsipyo kung paano tratuhin ang lahat ng linikha ng Diyos. Kung paano tratuhin ang karamdaman, kamatayan at kapalaran ng isang tao at iba pa. Mga problema sa buhay, kinabukasan, mga prinsipyo sa pangangasiwa, mga damdamin. Ay, malinaw na ipinaliwanag ng Diyos ang lahat ng problemang ito. Kamangha-mangha. Hindi lang niya inilantad ang mga problema ng tao sa mga aspektong ito. Sinabi rin niya sa mga tao ang mga katotohanang prinsipyo na dapat nilang sundin, ang mga landas ng pagsasagawa. Wow, ang galing naman. Tingnan mo, sagana ng nilalaman.
Di ko pa naririnig ang mga Meron ito. din kung paano maunawaan ang sandali kong filosofiya. Hindi ko nauunawaan ang mga ito. Sa Bukod sa kabuuan, pagkukumpisal, ano pa ang alam mo? Ay, huwag kayong maingay. Magpatuloy kayo. Sa kabuuan, ito man ay mga usaping kaugnay sa buhay o pag-iral ng mga tao o may kinalaman sa kinabukasan at kapalaran nila. Malaki o maliit, malinaw na sinabi ng Diyos sa mga kaukulang katotohanang prinsipyo. Binibigyang kakayahan sila na malinaw na malaman kung paano nila dapat unawain, harapin at pakitunguhan ang iba't ibang tao, pangyayari at bagay. At kung ano mga prinsipyo ng pagsasagawa ang dapat nilang sundin kapag naharap dito. Napakarami. Ang mga bagay na ito ay naipaliwanag ng malinaw at detalyado. Hanggang dito na lang. Ituloy mo na. Magpatuloy ka pa. Ay, ano man ang sabihin ko, hindi nito mapapalitan ang pagbabasa mo sa mga ito. Kapag personal mo nang mabasa ang mga salita ng makapangyarihang Diyos, titigil ka na sa pagtatanong kung bakit pumarito sa katawang-tawang Diyos bago ang mga kalamidad. At hindi mo natatawaging isang tao ang makapangyarihang Diyos. Sa pagsunod sa Diyos, hanggang ngayon lalo nating nararamdaman na napakahalaga sa atin ng mga salita niya. Amen. Nung hindi mo pa narinig ang mga salita niya, iniisip mong kwalipikado ka nang pumasok sa kaharian ng langit. Pagkatapos ko mabasa ang mga salita niya, saka ko lubos na naramdaman na masyado tayong bulag at mangmang, naghihikahos, at tayo rin ay talagang walang-wala. Amen. Ang personal na gawain at mga salita ng Diyos na nagkatawang tao ay ang mismong kailangan nating mga taong labis na tiwali. Amen. 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 Matapos maranasan ang gawain ng Diyos at ang pagtustos ng mga salita niya, matibay kong pinaniniwalaan na ang makapangyarihang Diyos ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Amen. Na talagang siya nga ang nagbalik na Panginoong Jesus. Amen. Kundi dahil sa paggawa't pagsasalita ng Diyos na nagkatawang tao, walang sino man sa atin ang makakaligtas sa mga kalamidad. Walang sino man sa atin ang maliligtas. Napakabuti pa rin ng Panginoon sa atin. Tama. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Naniwala ako sa Kanya. Tunay na pagliligtas ito ng Diyos. Naniwala rin ako. Maaliwalas na ang langit. Malapit ang gumabi, di ba? Sa wakas. Masarap ng lumabas. Nakapasok ang mga manok. Shoo! 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 Hayaan mo na ang mga yan. May mga anay sa sahig. Naritong mga manok para kainin yun. Salamat sa Oo, Diyos. tama kayo. Magpapatuloy na tayo. Hayaan Sige. na natin. Makinig na tayo. Bukod sa Biblia, kaming mga mananampalataya ay nagbabasa rin ng mga agos sa desyerto. At mabangong mira. Tama. Oo, At tama ilang nga. material sa pag-aaral ng Biblia. Oo, May karanasan patotoo ba kayo tungkol sa pagdana sa gawain ng Diyos? Oo nga. Oo nga. Gaano man kaganda ang mga kasulatang iyon, ito'y hindi ang katotohanan. Ang mga ito'y hindi hihigit pa sa kaalaman at karanasang nakakamit mula sa gawain ng Diyos. Paano hindi ito ang katotohanan? Anong batayan mo sa pagsasabi niyan? Oo nga. Sabihin mo Makinig sa kayo. amin. Nilikha ng Diyos ang sangkatauhan. Ang Diyos ang lumikha. Pero ang mga tao ay nakakapagparami. Masasabi ba na sila rin ay mga lumikha? Hindi maaari. Ang mga tao'y laging magiging mga nilikha. Oo, tama. Magandang halimbawa yan. Maganda, di ba? Ang Diyos lang ang makapagpapahayag ng katotohanan. Ang Diyos lang ang katotohanan. Ang mga espiritual na kasulatan ay pagkaunawa at karanasan nila sa mga katotohanang ipinapahayag ng Diyos. Hindi na ito hihigit sa kaalamang batay sa karanasan. Hindi ba't salungat sa katunayan ang ituring yun na pagpapahayag sa katotohanan?
Hindi ba't ito'y katawa-tawa? Oo, totoo yan. Paano magiging katotohanan ng isang tao? Mismo. Nakasaad sa mga dating espiritual na kasulatan kung paano mangumpisal, paano magsisi, paano pasanin ang krus. At matapos yon makasalanan pa rin ang mga manunulat. Gaano man kalalim ang kaalaman at karanasan nila, namumuhay pa rin sila sa kasalanan. Ang mga salita ng makapangyarihang Diyos ay nagpapahayag ng mga katotohanan na naglalantad sa mga kasalanan at nang para sa pagwaksi ng mga tiwaling disposisyon upang maligtas. Kaya, gaano man karaming kasulatan ang nabasa nyo, hindi nyo maiwawaksi ang kasalanan. Pero iba ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Hindi lang nito iwinawaksi ang kasalanan. Kaya rin itong lutasin at alisin ang ugat ng kanilang mga kasalanan. Ginagawa silang mga bagong tao na nagtataglay ng mga salita ng Diyos bilang kanilang buhay. Ginagawa silang mga bagong tao. Bukod sa hindi nagkakasala ang mga bagong taong ito, kaya rin nilang matakot sa Diyos at umiwas sa kasamaan. Gaya ni Abraham at gaya rin ni Job. Ang ganitong mga uri ng tao ang talagang gusto ng Diyos. Aba, kamangha-mangha. Yun ay isang matuwid na tao. Habang sinusundan ng Diyos, nakakatagpo sila ng ibang uri ng tao, pangyayari at bagay. At iba't ibang uri ng pagsubok at pagpipino. At pag nahaharap sila sa mga bagay na to, ginagabayan at tinutustusan sila ng mga salita niya. Binibigyang kakayahan silang magkaroon ng kaalaman at karanasan sa mga salita niya. Salamat sa Panginoon. Ang ilan, sumusulat tungkol sa kaalaman at karanasang ito sa mga artikulo para magpatato sa Diyos. At ginagawa pa ngang himno ng ilang tao ang kanilang kaalaman at karanasan. May mga himno rin? Siyempre naman. Gumawa ang Diyos ng dakilang gawain at maraming nakamit ang tao. Marapat lang magsulat ng himno para patotohanan siya. Ganun na nga. Ito, ipapakita ko sa inyo. Oo, sige pa. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Napakaraming himno. Mahigit 1,000. Mahigit sa 1,000. Mga himno lang. Sige. Tingnan nyo, may mga sayaw rin. Oo, napakarami ring video ng saya. Oo nga. Ang dami. O gusto ba ninyo makinig o manood ng himno? Makinig ng himno. Gusto ko manood ng sayaw. Manood tayo ng sayaw. Oo nga. Kumpara sa atin, hindi tayo marunong sumayaw. Pero marunong sila. Maraming mas bata pa. Ang galing nilang sumayaw. Sayuan mo nga kami, nakakahiya naman. Sige na. Anong nakakaya sa pagsayaw? Kapag tinanggap mo ang bagong gawain ng Diyos, lumalapit ka sa harap ng trono niya. Araw-araw ay parang bagong taon. Nagagala kayo kaya gusto niyong kumanta at sumayaw para purihin ang Diyos. Tama. Sayawan mo na kami. Ano bang nakakahiya sa pagsayaw at pagkanta para purihin ang Diyos? Wala siyang pakialam kung magaling ka o hindi. Tama. Mahilig akong sumayaw. Kung ayaw mo, ako na lang. Mga pagninilay pagkatapos magka-COVID. Ito ba'y patotoo tungkol sa karanasan sa buhay? Isang gabi, walang tigil akong umuubo. Puno ng plema ang lalamunan ko. Mataas din ang lagnat ko at masakit ang katawan ko. Nakahiga ako sa kama at hindi rin ako makatulog. Napaisip ako. Malapit na ba akong mamatay? Kapag nakatulog na ako, magigising pa ba ako ulit? Nakakabalisa sa akin na maisip ang kamatayan. At walang tigil akong umiiyak sa pag-iisip na baka di ko na mabasa ang mga salita ng Diyos sa hinaharap. Bumangon ako, binuksan ang computer ko at nabasa ko ang siping ito. Ang haba ng buhay ng tao ay naitakda na ng Diyos noon pa man.
Maaaring nakamamatay ang isang karamdaman mula sa pananaw ng medisina. Ngunit sa pananaw ng Diyos, kung kailangan mo pang mabuhay at hindi pa ito ang iyong oras, hindi ka mamamatay kahit gusto mo. Amen. Kung meron kang atas na nagmula sa Diyos at hindi pa tapos ang iyong misyon, hindi ka mamamatay kahit na magkaroon ka ng malubhang karamdaman. Hindi ka pa kukunin ng Diyos. Kahit hindi ka magdasal at maghanap ng katotohanan at hindi mo ito ipagamot, o kahit maantala ang iyong pagpapagamot, hindi ka mamamatay. Totoo ito lalo na sa mga may mahalagang atas mula sa Diyos kapag hindi pa tapos ang misyon nila. Anumang karamdaman ang dumapo sa kanila, hindi sila agad mamamatay. Mabubuhay sila hanggang sa huling sandali ng pagtatapos ng misyon. May ganito ka bang pananalig? Meron. Ang katunayan ay, kung nakikipagtawaran ka man upang mapagaling ang karamdaman mo at hindi ka mamatay, o kung may iba ka pang intensyon o layon dito, sa pananaw ng Diyos, hanggat kaya mong gawin ang iyong tungkulin, hanggat nagagamit ka pa, at hanggat nagpasya ang Diyos na gamitin ka, kung gayon hindi ka dapat mamatay. Hindi mo magagawang mamatay kahit gustuhin mo. Amen. Ngunit kung gagawa ka ng gulo at gagawin mo ang lahat ng masamang gawa at gagalitin ang disposisyon niya, mamamatay ka ng maaga. Iikli ang iyong buhay. Ang haba ng buhay ng tao ay itinakda na ng Diyos bago pa man ang paglikha sa mundo. Kung magpapasakop sila sa mga pagsasaayos ng Diyos, kung may karamdaman man sila o wala, at kung nasa mabuti o masama ang kalusugan nila, mamumuhay sila sa edad na itinakda ng Diyos. Meron ka bang ganitong pananalig? Meron. Medyo napaisip ako ron Napakaganda ng mga salitang ito. Sa pagbabasa ng salita ng Diyos, naramdaman ko ang pagmamahal niya at awa. At naantig ang puso ko. Mas naunawaan ko ang layunin ng Diyos. Dahil naiisip na pwede akong mamatay anumang oras. Gusto kong kausapin muli ang Diyos mula sa puso ko. Lumuhod ako at nanalangin. O Diyos, salamat dahil pinahintulutan mo akong marinig ka. Sa pagkamit ng pagtustos ng marami mong salita, nalaman ko ang mga prinsipyo sa pagiging isang tao. Di nawala ng kabuluhan ang buhay ko. Ang lahat ng ito ay awa at pagliligtas mo. Oo. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Pagkagising ko kinabukasan, magaan na ang pakiramdam ko na parang hindi ako nagkasakit. Maayos ang pakiramdam ng lalamunan ko, walang anumang plema. Inalam ko agad ang temperatura ko at nakitang bumalik na ito sa normal. Gumaling siya. Salamat sa Panginoon. Napakaganda. Napagpala ko sa patotoo niya. Salamat sa Diyos. Talagang naantig ako. At alam kong ito ang awa at proteksyon ng Diyos para sa akin. Amen. Kahit nung nahawaan ako ng coronavirus, ay nagpakita ako ng pagre-rebelde. Binantayan at pinrotektahan pa rin ako ng Diyos. Di ko napigilan ang mga luha ko at pinasalamatan at pinuri ko ang Diyos. Hirap ng pinagdaanan niya. Grabe, naantig ako sa patotoo niya. Salamat sa Panginoon. Ano sa tingin niyo? Hindi ba't mas maganda ito kaysa sa mga kasulatan ng espiritual na taong nabasa ninyo? Tama. Iba talaga to. Oo nga. Paano niyo nasabing iba to? Ano? Sadyang ganap itong naiiba. Kayo po talaga. Ikaw talaga. Maganda ang patotoong batay sa karanasan ay binahagi Pero ni marami Sister. talaga tayong natutunan ngayon. Oo, tama. Tunay na patutuo yun. Talagang Oo. marami tayong Maganda natutunan mula sa maganda video to. diba? Maganda ang video ng patotoong batay sa karanasan na pinanood natin. Oo, talagang nakakapagpatibay ito. Mabuti. Oo. Magsasalita ka. Ay, nagsisimula na. Sabihin mo sa Nagsisimula na. Nasaan ang Bilisan pera natin ng ang paghuhugas. Magsalita ka. Sabihin mo sa amin lahat ng nalalaman tungkol sa iglesia.
Napakatigas talaga ng ulo mo. Kapag nandito ka na, kailangan mong magbago kahit ayaw mo. Kung hindi, sa kulungan ang punta mo. Magpapatuloy ka bang nananalig sa Diyos? Wala akong nilabag na batas, kaya bakit Ito isang kwento tungkol sa pagpapahirap ng CCP sa isang batang brother na 20 anyos pa lang para mapaamin ito. Napakabata niya. Sinunog nila ang utong niya at ari gamit ang upos ng sigarilyo. At binuhusan nila siya ng kumukulong tubig. Grabe naman yan. Pinaso nila siya hanggang nagkapunit-punit ang balat niya. Sa ilalim ng paggabay ng mga salita ng Diyos, hindi siya sumuko kay Satanas. Nanindigan siya sa patotoo niya. Salamat sa Panginoon. Kalaunan, isinailalim siya ng CCP sa pagbe-brainwash at pananakot sa loob ng 2 buwan. Anong nangyari? Hindi niya itinatwa ang Diyos. Nanindigan siya sa patotoo niya. Grabe. Napakatatag niya. Isa itong matunog na patotoo. Ang mga salita ng Diyos ang patuloy na gumabay sa kanya sa bawat krisis na ito. Amen. Amen. Matapos makalaya, tumakas siya at nagpatuloy sa kanyang tungkulin. Salamat sa Panginoon. Magaling na bata. Kumukulimlim na. Lumalakas ang hangin. Pumupuhos na naman. Ano ba ito? Sa ilalim ng pananakot ng CCP, napakaraming karanasan katulad ng sa batang brother nito. Napakaraming mananampalataya sa makapangyarihang Diyos ang naaresto at pinahirapan. Sa mga nasentensyahan, marami pang nakatanggap ng 7 hanggang 15 taong pagkakakulong. Marami-rami ang inabuso hanggang sa mamatay. Dahil sa pagsunod sa makapangyarihang Diyos, maraming napilitang lumikas at magtago. Pero hindi nila itinakwil ang pangalan ng Diyos. Tinaya nila ang buhay nila para magawa ang kanilang mga tungkulin. Amen. Kahit sa ilalim ng pag-aresto at pagpapahirap, hindi sila nagiging Judas. At matapos silang palayain, nagpupursige sila sa paggawa ng mga tungkulin. Salamat sa Panginoon. Napakatatag nila. May patotoo sila. Kahit ang ilan ay nasentensyahan, hindi nila itinatatwa ang pangalan ng Diyos sa bilangguan. Inalalagay nila sa panganib ang buhay nila para ipalaganap ang salita ng Diyos. Habang nakakulong, may ilan pa ring tumutulong at sumusuporta sa mga kapatid nila. Lahat sila'y nagbigay ng matitibay na patotoo para sa Diyos sa ilalim ng paggabay ng mga salita niya. Amen. Salamat talaga sa Panginoon. Napakagaling. Napakatatag nila. Marami ring kapatid ang isinuko na ang pag-aasawa, pag-aaral, pamilya, at maging ang mga makamundong kinabukasan sumasapi sa mga tagapagpalaganap ng Ebanghelyo. Para tuparin ang tungkulin ng mga nilikha, para palugurin ang lumikha, iniaalay nila ang kabataan nila, ang kanilang mga pinakamainam na taon, at maging ang buong buhay nila para sa Diyos nang walang mga reklamo o pagsisisi. Namumuhay silang lahat ng makabuluhan. Amen. At nagniningning din ang buhay nila. Amen. Pagkakita sa mga taong yon, labis ako nabigyang motibasyon at nagpapasalamat ako sa biyaya ng Diyos. Ang resultang ito ay pawang nakamit ng mga salita ng Diyos. Amen. Amen. Siya ay kaibig-ibig. Dakila ang mga gawa niya. Amen. Amen. Salamat talaga sa Panginoon. Ang kasalukuyang kapanahunan ay napakasama. Iilan lang ang kayang tumalikod sa lahat para gumugol sa Diyos. Totoo yan. Lalo na ang kabataan. Tingnan niyo kung gaano karaming kabataan ang kumakanta at sumasayaw sa mga video na to. Talagang kahanga-hanga sila. Totoo. Paano napakamasunurin ng mga batang ito? Gawa ito ng Diyos. Ang lahat ay gawa ng Diyos. Naririnig ng tupa ng Diyos ang tinig niya. Amen. Anong ginagawa ngayon ng mga kabataang yun sa sekular na mundo? Oo. Wala silang binatbat. Samantalang ang mga anak ko, ay, ayoko na lang magsalita. Maganda kung may tungkulin tayo sa sambahayan ng Diyos. Oo nga. Nako,
Nag-i-snow. Hala, Umuulan ng nag-snow nga. niebe. Di mawari ang lagay ng panahon. Paano may snow sa Hunyo? Malakas din ito. Tama ka. Snow sa Hunyo, kakaiba naman. Tignan niyo kung gaano kalalaya ang kalamidad. Snow sa Hunyo. Sabihin niyo sa akin, di ba't kalamidad ito? Talagang kalamidad to. Kung di pumarito ang makapangyarihang Diyos, lahat tayo ay magiging bulag, nangangapa sa dilim. Tigang sa espiritu, di makakita sa liwanag at di makaramdam ng kapayapaan. Nang walang anumang pag-asa sa buhay. Oo nga. Lalo na ang mga kabataan. Kung hindi dahil sa pagparito ng makapangyarihang Diyos, susunod tayo sa masasamang kalakaran at maaanod sa sekular na mundo tulad ng mga walang pananalig. Oo nga. Hindi lubos maisip ang kahihinat na nito. Oo. Ang kahihinat na na'y mamatay, gaya ng mga walang pananampalataya. Totoo yan. Ang mga salita ng makapangyarihang Diyos ang humatak sa atin, ang lumupig sa atin. Amen. At nagkamit ng puso natin. Amen. Matapos kong tanggapin ang makapangyarihang Diyos, habang mas binabasa ko ang salita niya, mas malinaw kong nararamdaman ang tunay na kahulugan ng ang Diyos ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Amen. Nararamdaman kong labis akong pinagpala at maswerte na masalubong ang Panginoon sa buhay na ito. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Labis tayong pinagpala, napakaswerte. Talaga ng Diyos. Nung nanalig ako sa Panginoong Jesus, namumuhay ako sa mga kuro-kuro ko. Walang muwang na iniisip na hanggat mapagbantay akong naghihintay, sumusunod sa mga kautusan, nagpapasan ng krus, at nagdurusa at nagbabayad ng mabigat na halaga at nagdidisiplina sa katawan ko, magiging kwalipikado akong madala pa itaas sa kaharian. Hindi ko akalain na paparitong nagkatawang tao ang Diyos. At inakala kong paparito siya matapos ang mga kalamidad. Oo nga. Matapos maranasan ang gawain niya at ang pagkastigo at paghatol ng mga salita niya, doon ko napagtanto na ang mga kaisipan ko noon ay masyadong mangmang, parang bata at hangal. Para akong isang palaka sa balon. Wala akong naunawaan, pero nilimitahan ko ang gawain ng Diyos. At ang Diyos, lubha rin akong mapangahas at mayabang. Ang Diyos ay omnipotente. Tumitingin siya mula sa magkabilang dulo ng mundo hanggang sa magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos ay sagana sa lahat. Siya ang may kataas-taasang kapangyarihan. Siya ang lumikha. Kung paano siya gumagawa at kung kailan siya paparito ay pinlano na niya. Paano maaarok ng taong mas mababa pa sa uod ang mga bagay na ito? Oo nga. Tama yun. Mas mataas pa sa langit ang karunungan ng Diyos. Pinakamataas at katangi-tangi ang kanyang kapangyarihan at otoridad. Amen. Pero di ko alam ang lugar ko sa San Sinukob. Ginusto kong arokin at limitahan ng Diyos. At ikinulong pa nga siya sa aking mga kuro-kuro. Ako'y pinakamasamang makasalanan. Sa mga taong ito, ng pangangaral at paggampan ng tungkulin ko, nakaranas ako ng ilang malaking kalamidad. At aktwal kong nakitang nangyari ang mga ito. Sa tuwing nararanasan kong mga bagay na to, masaya ko na tinanggap ko ang makapangyarihang Diyos. Amen. Lumago ang pananalig ko sa Diyos. At nakumpirma ko na ang pagparito niya para gumawa bago ang mga kalamidad at pag-akay sa mga hinirang sa panahon ng mga kalamidad ay kailangan. Amen. At napakahalaga. Amen.
napakalaki ng kahalagahan. Amen. Salamat sa Panginoon. Higit pa sa langit, ang mga kaisipan ng Diyos, hindi ito maaarok ng tao. Pero praktikal din ang mga ito. Tanging ang Diyos ang nagmamalasakit at nag-iisip para sa sangkatauhan. Amen. Labis kong naramdaman na sobrang mahal ng Diyos ang tao, na napakadakila ng pagmamahal niya. Amen. Napakalaki ng biyaya ng Diyos. Amen. 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 Ang gawain at mga salita ng Diyos ang nagbigay sa atin ng landas at pag-asang maligtas at makapasok sa kaharian ng langit. Amen. Salamat. Kasalubong natin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon sa Diyos. Hindi niyo tayo inabantayan. Mahal tayo ng Diyos. May landas na tayo patungo sa kaharian ng langit. Nagbalik na ang Panginoon. Makapangyarihang Diyos, Ikaw nga ang nagbalik na Panginoong Jesus, Kristo ng mga huling araw, at aming tagapagligtas. Ikaw nga ang siyang hinihintay namin lahat. Ikaw nga ang siyang sinasalubong namin. Nais naming sumunod sa iyo, tanggapin ang mga salita mo, tanggapin ang pagtustos mo, at tanggapin ang pagkabay mo. Pakiusap ang kami, ihagis sa puso, kumiligtas mo kami mula sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalawalhatian, magpakailanman. Amen. Pumasok na ang mundo sa isang punto ng malawakang ekspresyon. Ang aktibidad ng tao ay nagsambina ng pagdahon ng 83% ng mga wild mammal at kalahati ng mga pananim. Hanggang sa 100 species ay nalilipol sa buong mundo araw-araw na 100 hanggang 1,000 beses na mas mabilis kesa sa natural na pagkalipol. Ang bilis na ito ay papalapit na sa malawakang pagkalipol ng mga dinosaurs sa sinaunang panahon. Kasalukuyang bilang na ang oras ng sibilisasyon ng tao ay Bakit nawalan ng kuryente? Hello? Hello? Naririnig mo ba ako? Ang bawat dekada ay inibigay sa salaw niya. Ang tinatayang magpapatuloy dito. Umaabot sa 150 degrees Celsius ang heat wave sa India sa maraming rehiyon. Umabot sa 62.3 degrees Celsius ang nararamdamang temperatura sa Rio de Janeiro, Brazil. Mabilis ang pabago-bago ng panahon sa Denver, USA. Mula 37.2 degrees Celsius hanggang 30 sentimetro na kapal ng snow sa loob ng 48 oras. Mula 2000 hanggang 2019, mahigit 5 milyong tao ang namamatay bawat dahil Ay, tingnan mo! Nabangga sila! Oo nga. Kakaiba ngayong araw. 2 beses na wala ang kuryente. Oo nga, kaso nangyari na ang namatay sa Myanmar. Dahil sa sabi doon na bilis at 56,000 katao ng kawala. Ang 2019 to 2020 na mga wildfires sa Australia ay nagsaling mamatay at mawala ng tirangan ng mga humigit kumulang 3 bilyong hayop. Halos linggo-linggo nang nangyayari ang mga 7,000 taong kaganapan na ito. Maraming lugar ang nakakaranas ng mga pinakamatinding pagbaha na katumbas ng pang-isang taong ulan sa loob lang ng isang araw. Sa nakaraang 20 taon, tumaas ng 134% ang mga sakuna sa baha, 97% ang mga bagyo, at 46% ang mga wildfire, at nasa 29% naman ang mga tagtuyot. Umabot sa 4 na bilyon ang kabuoang bilang ng mga taong naapektuhan. Ay, nawala na naman ang kuryente. Walang signal. Oo nga, bakit walang signal? may landslide sa unahan. Magpadala ng aga ang tulong. Magpadala ng aga ang tulong. Roger that! Roger that! Masyadong makapalakpak. Halos wala na makita. May sunod-sunod na banggaan. Magpadala ng aga ang tulong. Ulap dito! Ulap dito!
Wala na akong iba pang masasabi.没有人知道，神一次又一次地提醒全面人类，提醒全面人类，就是因为他手中预备着从未有过的灾难，他手中预备着从未有过的灾难。这个灾难是人的肉体与人的灵魂所难以承受的，不是仅仅惩罚人的肉体，而是针对人的灵魂。你要知道，当神的计划落空时，当神的提醒全面没有得到回报时，他将会发出什么样的怒气呢？发出什么样的怒气呢？这是任何一个受造之物从未提倡到，也未曾知道的，所以神说这个灾难是前所未有的，也是以后不会再有的。因为神的计划是制造这一次人类，也只拯救这一次人类，这是第一次，也是最后一次，最后一次。所以没有一个人能体会到神此次拯救人类的良苦用心与急切期待。所以没有一个人能体会到神此次拯救人类的良苦用心与急切期待。